hindi makapaniwala ang elektrisyan na si Marlon na muli niyang makikita ang senyales ng kamatayan. Sa pagkakataong iyon ay nakita niya ito sa kanyang katrabaho na si Tuto. Hindi alam ni Marlon kung paano niya sasabihin ang nakakatakot na tagpo na yon. Sigurado kasi ito na ang nakita niya kay Toto ay kapareho sa nakita niya sa kanyang pinsan na lalaki. Bago kasi mamatay noon ang pinsan ni Marlon ay nakita niya ito na walang mukha. Nagiinuman sila noon nung umalis ang pinsan niya para bumili ng yelo. Dahil medyo malayo pa ang mga bilihan na tindahan sa kanila, ay gumamit ng motor ang pinsan ni Marlon. Ngunit bago pa man ito tuluyang makaalis, ay nakita ito ni Marlon na walang mukha. Gusto sana banggitin ni Marlon sa pinsan niya ang tungkol doon kaso hindi natuloy. Nagmamadali na kasi itong umalis para bumili ng yelo. Makaraan lamang ng 30 minutes mula nung pagkaalis ng pinsan niya, ay umalingasaw agad ang masamang balita. May nagsabi kasi na disgrasya daw ang pinsan niyang lalaki. Sumalpok raw ito sa nakaparadang van. Dahil sa lakas ng pagkakasalpok ay agad itong binawian ng buhay. Kaya ganun na lang ang takot at pag-aalala ni Marlon sa katrabaho niyang si Tuto. Sa katunayan ay hindi nito alam kung paano niya sasabihin. Alam niya kasi na matatakot si Tuto kapag nalaman nito ang tungkol sa senyales ng kamatayan. Pero dahil magtatanghalian na noon, ay biglang nawala si Tuto sa paningin ni Marlon. Kaya napagdesisyonan nito na sabihin na lang iyon pagkatapos ng kanilang lunch break. Matapos kumain ni Marlon ng tanghalian, ay hinanap nito agad si Tuto sa kantin. Subalit nagtataka ito dahil hindi niya makita ang katrabaho. Ilang ulit siya nagpaikot-ikot sa loob at labas ng kantin pero hindi niya talaga makita si Tuto. Hanggang sa nagtanong-tanong na si Marlon sa iba nilang kasamahan sa trabaho. At sa pagkakataong iyon ay may nakapagsabi na hindi pa raw lumalabas sa construction site si Tuto. Hindi pa raw ito nakita na kumain sa kantin. Nung marinig yun ni Marlon ay bigla itong nakaramdam ng kaba. Di niya maipaliwanag pero iba ang naging pakiramdam niya sa mga oras na yon. Napaisip si Marlon ng hindi maganda nang di niya namamalayan. Bigla kasing pumasok sa isipan niya na wala na, patay na ang katrabaho niyang si Tuto. At hindi nga nagkamali si Marlon. May bigla kasing sumigaw na kasamahan nila sa construction site. Nakita nito si Tuto na wala ng buhay. Nung inimbestigahan ay nakuryente daw ito. Sa sobrang lakas ng kuryente ay mabilis na binawian ng buhay ang elektrisyan na si Tuto